Bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat at tinanggap mo ang papuri namin sa iyo. At ngayon, ito na ang oras na kami ay maupo at makinig sa salita mo na naman itong oras na ito. At Lord, take captive itong kaisipan namin, ang puso namin na ang focus namin ay para sa iyo lamang. At bless your word, O Lord, na ito'y pagbubulay-bulayan namin ang salita mo na makakapagbigay na naman ng inspirasyon sa buhay ng bawat isa sa amin. Bless your word now, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Despite of everything, maraming salamat pa rin mga kapatid dahil sa mga nakaraang bagyo, nandito pa rin kayo na everything is still okay dyan sa mga J. Praise the Lord, alam natin ng Panginoon ang nag-protect sa bawat isa, mga pamilya natin. Amen. Ang mensahe ngayong oras na ito, it is all about the mercy of the Lord. Matthew 5:7. Sabi rito sa Matthew 5:7, mapalad ang mga maawain dahil kaawaan din sila ng Diyos. Ang maawain, it is the mercy. Diba? Yung pwede na ikaw ay maawain ka sa kapwa mo, pero itong word na itong salitang maawain it's mahabagin. Kung sa ibang mas mabigat ang mahabagin dahil ang Diyos ay mahabagin. Kaya gusto rin niya na tayo ay mahabagin ng mga anak niya. Kung tayo ay naniniwala sa Panginoon, kung ano ang mga ibinigay niya sa atin, tatanggapin natin at i-practice natin. I-practice rin natin sa buhay natin araw-araw, no? Kasi ang ano ng mercy, kung i-ano natin kasi ang mensahe ko ngayon is about the unforgiveness. Hindi tayo pwedeng magpatawad kung wala tayong, if we don't have mercy. Amen. Ang isa na hindi mapapatawad ng Panginoon na kasalanan ay yung hindi ka marunong magpatawad ng kapwa mo. Kaya ito ang na kailangan na tayo ay marunong magpatawad ng kapwa natin. Ang sabi dito sa Matthew 6 verse 14 and 15, okay? Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo silang pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Mabigat ito na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang hindi mapagpatawad na tao, ang hirap dahil sakit ito. Sakit ito na, di ba, ang pinag-uupisahan nito, yung grudge lang na parang meron tayo lang tampuhan, nang dahil sa yung grudges na yan, kung hindi natin napamalayan, it will turn out to be anger. Na pagka bibigat na yan, bibigat na maging anger na yan hanggang sa pupunta ng puot, which is bitterness. Pag may bitterness tayo sa bawat isa, sa kapwa natin, hindi natin kayang patawarin ang isang tao. Dahil yun ay parang kumbaga sa nag-take root, na kung sa halaman, talagang yung roots niya ay it is deeper, it get deeper. Kaya mahirap. Pero ang salita ng Diyos, ito ang sabi niya, paano natin mapapatawad ang kapwa natin? Di ba? Ang nakakatakot kung hindi ka marunong magpatawad, imbis na may blessing sa'yo, may blessing ang Panginoon sa atin, hindi na natin matakamtan ang
pagpapala. Wala nang pagpapala sa atin dahil nga sa hindi tayo marunong magpatawad. Mas worst pa ito actually kasi ang mga tao na kahit man na wala sa kulungan, kayo nandiyan kayo sa loob ng silda. Ang mga tao sa labas, kahit na wala sa silda, kung may pagkapuot sa puso, ang hirap, mas malala pa. Diba dahil yung hindi ka libre na something is blocking ng lahat ng ginagawa mo, parang ang hirap kumilos kung meron kang puot sa puso. Kaya ang salita ng Diyos na nasabi niya na ito ay importante na tayong mga nananampalataya ay dapat, kasi hindi lahat, kahit na ngayon sabihin natin na tayo ay nananampalataya sa Diyos, meron at meron itong mga hindi natin namamalayan. Nasama ng loob pala natin. Bakit kaya pag makita ko yung taong ito nagpapalpitit ka dahil sa galit mo, lalo na yung mga may mga hidwaan na hindi na deal with. Kaya importante na kung meron grudges, if there is grudges na nangyari, huwag na natin patagalin. Di ba yung sabi ng salita ng Diyos na huwag nating hayaan na lulubog ang araw na hindi natin iayos kung mayroon tayong hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Dahil yung ano na yan, pag hinahayaan natin, pinapabayaan natin yan, yung maliit lang na hidwaan na yan, magiging galit. Mamaya yung galit na yan, magiging puot. At ang hirap ng may puot sa puso. Para ka rin bilanggo na wala kang freedom. Diba? Kung alam natin ang salita ng Diyos, yan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. There is peace. At tayo ay malaya. Malaya tayo na magkipag-usap kahit kanino, malaya tayo na magsamba, magpuri sa Panginoon. Pero kung may unforgiveness sa atin, kahit na tayo ay nagpupuri, parang mabigat pa rin ang loob natin. Kaya importante sa atin mga kapatid ang magpatawad. Kung hindi ka marunong magpatawad, ito ay nakakatakot dahil kahit anong gawin mo, hindi ka patatawarin ng Diyos. Ano ang mga resulta ng hindi pagpapatawad? Ang puso natin ay talagang magiging bato. Maging bato ng puso natin na wala ka nang pakialam. Mahirap na kung maging bato ang puso natin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon na yung puso mong bato ay papalitan ko ng tunay na puso para talagang makapag-repent ka. And then, kung ang puso natin ay naging bato, hindi na tayo marunong magpatawad, hindi natin makikita na mali ang mga gawa natin, ang pride na ang umiiral sa buhay natin. Pangalawa, kahit na gaano tayo manalangin, hindi pakikinggan ang Diyos ang panalangin natin. Kung may unforgiveness sa puso natin, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Kahit na mag-iiyak tayo, kaya pag minsan, bakit kaya? Parang walang nangyayari sa panalangin ko. Yan ang, we need to examine. Kailangan na tanungin natin ang sarili natin kung ano ang nagawa natin. Ano ba ang nangyari? Bakit parang ang hirap at mahirap akong magpuri, mahirap akong manalangin. Kahit na nananalangin ka, parang something is blocking because of that unforgiveness sa puso. Another one, if there is unforgiveness, ito ang paraan ng demonyo na kung ang our spiritual growth, it will hinder.
imbis na lalago tayo bilang Kristiyano, di ba? Kahit na Kristiyano tayo ng matagal, kung may mga unforgiveness dito, hindi tayo lalago. Dahil yun ang parang hahawakan ng demonyo sa atin na, ay, wag mo nang patawarin yan. So, ano ang mangyayari yan? We are always struggling that i-struggle tayo parati na dahil hindi tayo hindi tayo makapag-ask ng repentance pa sa Panginoon. Dahil ang puso natin hindi tama. Hindi tama ang puso natin, kaya ang as we walk with the Lord every day, we are struggling. Number 4, there is a blockage of blessings. Ito yung sabi ko kanina. Papaano tayo pagpapalain ng Panginoon kung merong unforgiveness sa puso natin? Isipin natin that if we are free, kung wala tayong hinahawakan na kasalanan o yung kasalanan dahil yan ay naguluhan na yan na pinanghahawakan ng bawat isa, kung nandyan yung unforgiveness, blessings cannot flow. No matter what we do. Kaya tayo ang nakakatakot nito, dahil nga ang pagpapala ay walang pagpapala ng Diyos sa atin, ang nakakatakot mamaya, tayo na ay bibitaw. Dahil nga sa parang walang nangyayari rin pala sa pananampalataya ko na ito. Ganon ang sasabihin natin sa sarili natin. So, nothing is going on, so I better quit. Wala rin palang mangyayari, di ba? Pero, hindi pala natin alam na yung unforgiveness na yan, ayan lang ang dahilan pala. Ayan, this is sa relasyon. In relationship, relasyon mo sa kaibigan mo, relasyon mo sa pamilya mo, lalo na yung mga mag-asawa, pagka may ganyan na hindi mo mapatawad yung asawa mo sa nagawa niyang kasalanan, ayan na, hindi na maayos ang sa loob ng bahay. Magdadamay pa ang mga anak. Kaya ito ang na let us remember na tayo ng we have to release forgiveness to one another. Number 5, papaano natin makakamtan ang salvation? This will, we are putting our soul in danger. Our salvation is at risk because sa hindi pagpapatawad ng kapwa. Ano ang sabi niya sa 1 Peter 3 verse 9? Okay. 1 Peter chapter 3 verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ang pang-iinsulto ang mga nag-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. See? It's very, straightforward na papaano nga tayo kaawaan ng Diyos kung tayo ay hindi marunong maawa sa kapwa natin. Hindi tayo marunong magpatawad. Kaya, we need to forgive one another. Our salvation is at risk. Nagtataka na lang tayo, ang nakakatakot kasi nito. Sometimes, kaya ngayon sabi niya sa Matthew 7:21 na not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who do the will of my Father who is in heaven. Ayan ang sabi niya. Iyan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ayan ang bilhin niya sa atin na huwag tayo we will not revenge. Dahil paano kung ano ang ginawa sa iyo ay gagawin mo rin sa kanila.
Bakit di na lang natin ipaubaya sa Diyos? Ipanalangin na natin, Panginoon, ikaw na ang bahala sa kanila. Bigyan mo ako ng puso na magpatawad. Kaawaan mo rin sila na katulad ng pag-awa mo sa akin. Ganun na lang ang ang gawin natin. Kasi isipin natin ang pagpapatawad ay hindi ito lang yung feeling natin. Ito ay choice natin. Nasa sa atin yan kung gusto natin na gawin o hindi. Patawarin mo ba ang kapwa mo o hindi? Nasa sa atin yan. Kung gusto natin na may kapayapaan, may pag-ibig, may kapayapaan sa buhay natin, tayo ay sundin kung ano ang salita ng Diyos. Pero kung gusto natin na sige, na nahihirapan tayo parating tayo nahihirapan, nasa sa atin yan. Mahal tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo robot na pipindutin lang niya at gagawin natin ang sinasabi niya sa salita niya. Binigyan niya tayo ng wisdom. Tunay na pag-iisip para hindi tayo animal. Ang animal, hindi nila alam ang ginagawa nila. Pero tayong tao, tayo ay special sa mata ng Diyos. At magpasalamat tayo na tayo ay pinili niya. Isipin natin, sino ba naman ako na pipiliin ng Diyos? At mamahalin niya. Isipin natin yung, if you don't know how to forgive others, just remember. Kung ano ang nagawa mong kasalanan, baka mas mabigat pa ang kasalanan mo kaysa yung nagawa ng kapwa mo sa'yo. Ako, pagka ito ang parating inaano sa utak ko na, oo nga pinapaalala parating ng Holy Spirit that you are. Ang dami mong kasalanan pero pinatawad kita. Hindi ko binibilang, di ba? Meron the parable of the unmerciful servant dito sa Matthew 18. But I don't want to go into that. But isipin natin, itong istorya ito na siya ay malaki ang utang niya sa hari. Ang hari, pinatawad niya. Sinabi niya, it's okay. Forgive about your utang. Pero itong pinatawad ng hari, may kaibigan siyang nangutang sa kanya. Nung singilin niya yung kaibigan niya at walang ibabayad, pinakulong niya. Magkano lang naman yung utang ng kaibigan niya sa kanya kaysa yung utang niya sa hari. Kaya nagalit yung hari na inano niya, nasabi niya na ganyan ka, pinatawad kita sa utang mo, bakit hindi mo mapatawad ang kapwa mo? Yan ang kaya yung sabi ko na kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Dito sa Matthew 18:35. Matthew chapter 18 verse 35, sabi niya dito. Dahil nga ito yung sinasabi ko na yung unmerciful servant. At pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Maikukulong rin kayo, gano'n. Kaya ang anuhin natin is, we need to learn. Kailangan na matuto tayong magpatawad. Ito ay para sa ikabubuti rin natin. It will not benefit God, it will benefit us. Tayo ang magbi-benefit dito kung tayo ay marunong magpatawad. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, okay. Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pagbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo.
dahil kay Kristo. See? Paulit-ulit itong pagpapatawad. Paulit-ulit ito na binabanggit dito sa Biblia. Dahil ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Na dapat para tayo ay maging maayos, ang pagka-Kristiyano natin ay tunay. Tunay ang pagka-Kristiyano natin. Kasi paano nga natin masasabi nga na tayo ay Kristiyano? Ano ba ang ginawa ni Kristo sa atin? Diba? Iyon ang isipin natin na pag ang darating ay yung ano natin na maalala mo yung tao na hindi na gumawa ng kasamaan sa iyo. Maganda na lang yung ipag-pray natin. Manalangin tayo, Panginoon. Patawarin mo ako na katulad ng pagpapatawad ko sa kapwa ko. Pag yung feeling natin, yung feeling kasi natin ang, pag minsan yung feeling natin ang gumagawa, nagpupos ng ano natin eh. Pagkano, I choose to forgive. Ayan, i-ano natin para pakinggan ng demonyo kasi pag yung demonyo talagang tinitrigger niya ang ano natin. Sasabihin niya, oy, isipin mo, di ba ganito, ganyan ang ginawa niyan sa'yo, huwag mo siyang patawarin. Ganyan ang ginagawa ng kaaway sa atin. Pero labanan natin, isipin natin, mas ano tayo na, isipin na lang natin na tayo pinatawad ng Diyos. Kaya patawarin ko ang taong ito. I choose. Mas pipiliin ko kay ayoko yung ganitong nararamdaman ko. Ayoko itong feelings na ito dahil ito'y naghihirapan na. I choose to forgive. We have to speak it loud. Kasi you know why? Pag babanggitin mo, huwag mo nang ilalagay sa utak ay napapatawad ko. Mas maigi yung ibigkasin mo at mapakinggan ng demonyo na ikaw ay matapang. Nang dahil kay Kristo, binibigyan ng tayo ng He has given us the power to just exercise the authority that He has given us. That we will just say that I choose to forgive. Amen. Let go of the revenge na yung iniisip mo na maghintay ka, may araw ka rin. Ganon tayo pag minsan eh. Ako noon, ganon, nung hindi pa ako Kristiyano, nung hindi pa ako nag-born again, marami akong sa nanay ko, sa kapatid ko, maghintay kayo, may araw din kayo. Ganon ang ano ko. Tapos yung mga nakasakit sa atin, na parang yung, alam niyo yung walang-wala ka na parang they are putting you down. Ako noon yun ang sabi ko. Kaya nung nag-abroad ako, sabi ko, maghintay kayo at uuwi ako dyan sa Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo na huwag niyo akong basta para niyo akong inaapak-apakan. Yun ang nasa utak ko noon. Pero nagpapasalamat na lang ako dahil nung nag-abroad ako. Dito ako talaga, dito ko tinanggap si Jesus. Kaya natuto na ako. I'm telling you, my mother, siyempre iniisip ko yung ginagawa niya sa akin mula pagkabata ko. I just released, actually. Anong year ako talagang masabi ko na na-born again ako, 2008. I just released the real, yung real na forgiveness sa mother ko nung namatay ang tatay ko ng 2017. Matagal na akong Kristiyano na doon talaga maano mo talaga dahil yung bigat sa dibdib mo as if na parang na-uproot. That iba na, hindi na katulad mo na parang hypocrite ako na natitipagano sa nanay ko. Yeah, we have to acknowledge that we are a sinner. Tayo, may pagka-hypocrite tayo. Katulad ng mga Pharisee. Tayo ay nagngingitian tayo, pero sa likod, meron tayong samaan ng loob. Ito ang ayaw na ayaw ng Panginoon. I was once like that. Praise the Lord. Praise the Lord dahil talaga nang dahil sa salita ng Diyos na yung parati kong napapakinggan, parati kong binabasa. Na yun ang ano, di ba yung sabi niya na, you were cleansed because of my word. Yan ang sabi ni Jesus.
na tayo'y nilinis niya. Unti-unti yan mga kapatid. Unti-unti. Kaya ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na overnight yan. Yung sama ng loob mo sa isang taon ng isang taon, nakala mo ba isang gabi? Nanalangin ka ng isang gabi, ano yan? No. It's a process. It's a process na pabalik-balik yan. Ano ang anuhin mo? Lord, tulungan mo ako. Hindi mo kaya na patawarin itong kapwa ko tao. Give me the strength to release forgiveness. This is not a good thing. Ayaw ko itong nararamdaman ko. Ako rin ang nahihirapan. Bakit natin pinapatagal ang paghihirap natin? Lalo na pag di ba, nakikita mo yung taong galit na galit ka, may puta sa kanya. Ang nagtatawanan doon ang saya-saya niya habang ikaw hindi ka masaya dahil may unforgiveness sa puso. Ikaw ang kawawa. Kaya ito ang sabi ng Diyos sa atin, na kailangan we must masakol. Sa Ilocano, masakol nga ramiden. Kaya let go of the wreckage. We must release it to the road. It's not worth it na itong puot sa puso natin, iyan lang ang dahilan na tayo ay it will cost our salvation. We have to remember, mahal ang bayad. Napakamahal ang ginawa ni Kristo. Hindi natin kayang bayaran. Kahit siguro magtrabaho tayo buong buhay natin, hindi natin kayang bayaran ang salvation natin. So, we have to do something na hindi lang dahil sa unforgiveness na ito ay we are going to lose our salvation. Amen. Do not refuse. Do not refuse to forgive somebody. Release forgiveness. Today, ngayon na napapakinggan natin ang salita ng Diyos, huwag nating hayaan, huwag pa natin ipabukas. Kaya kung ngayon ay nangusap ang Diyos sa atin, tayo mai-release na natin ang pagpatawad. We need to release forgiveness to whoever. Let us pray that Lord, I release forgiveness. Kung sino ang gusto natin na may pinanghagwakan tayo ng sama ng loob, we need to release forgiveness. Because tomorrow might be too late. Hindi natin alam. Bukas. Ang Diyos, pag siya ay nangusap sa atin, ngayon na, bakit nangungusap sa atin? Dahil kailangan na ngayon na natin gawin. Huwag natin ipabukas. Dahil maraming nangyayari na yung sabi natin na, oh, bukas, may bukas pa naman. Tapos pagka pinagsisihan natin, bakit hindi ko pa ginawa yun? Biglang namatay yung na yun. Ay, naku, may may utang pa ako sa kanya. Utang na hindi pagpapatawad. Sino ang yan? It will be our guilt. We have no peace. Wala na tayong kapayapaan ng dahil nasa hindi natin ginawa kung ano ang dapat gawin, di ba? Ang Diyos, He loves us so much. He does not condemn us. He does not condemn us. That's why He tells us to forgive others as I have forgiven you. Amen. Huwag nating hayaan na ang puso natin ay maging batuan para na tayong wala nang pakialam sa buhay. There is still hope. May pag-asa pa. Nagpapasalamat na lang tayo, mga kapatid. At may pag-asa kay Kristo. May pag-asa ito na tayo na naman ay nakinig itong oras na ito. We come together, listen to the Word of God. So, let us surrender everything to the Lord in order that we will be set free. Ika nga ng salita ng Diyos, once you know the truth will set you free. Pero paano tayo ma-set free kung hindi natin aksyonan if we are not going to practice the Word of God that we are hearing? Amen. Let us, from now on, let us release forgiveness. Ito lang ang ibabahagi ko sa ating lahat.
Nangungusap ang Panginoon sa ating lahat at let us release forgiveness. Patawarin natin ang bawat isa. Patawarin natin ang sarili natin. Let us ask for forgiveness. Kaya nga sabi niya, di ba na forgive. Forgive me as I forgive my debtors. Paano tayo patatawarin ng Diyos kung yung kapwa natin hindi natin mapatawad? Kaya let us pray. Father, we come before you today knowing that we have sinned against you. We repent of our sins, O Lord. We ask for your help. Kasi hindi namin kayang patawarin ang kapwa namin. Kundi dahil sa iyo, tulungan mo kami, Panginoon, na alam namin na ikaw ay namatay sa krus dahil sa mga kasalanan namin. Fill us, Lord. Fill us with the Holy Spirit, that the Holy Spirit will guide each and every one of us. That from this day on, itong araw na ito, napakinggan namin ang salita ng pagpapatawad na patawarin namin ang kapwa namin, Panginoon. At ito ay mag-umpisa ngayong oras na ito. That we choose to forgive, Lord. We choose to forgive. That we will follow you for the rest of our lives. Help us, O God. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-ibig mo, sa habag mo sa aming Panginoon. Come and take your place in our lives. Thank you, Lord. In this we pray, in Jesus' name. Amen. Di patuloy. Hallelujah! Maraming salamat, Pastor Amila, sa salita ng Diyos na iyong nagbahagi sa atin sa oras na ito. At mga kapatid, tayo po ay tumako sa presentations na may mga naihanda nyo, handog para sa ating Panginoon. Ay oras nyo na po para ipamalas sa ating Panginoon ang iyong talento. At nandyan po, nakikita nyo po sa ating mga screen ang pagkasunod-sunod po ng ating pagtatanghal. Nakaalis po yung Mandaluyong. Kaya ang unang magbigay po ng kanilang presentation ay mga kapatiran po natin sa Manila City Jail, Timildor.